we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. At Mula sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan. At si Maria naman talagang hindi umaalis, nakaupo lang. For today's Sunset Prayer meeting, Isang mabiyayang takip-silip na maulan sa oras pong ito. Pabasa ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated, tayo gaganap uli ng ating pang 254 days na Sunset First Watch Prayer. Kaya napakasarap talaga manalangin, no? Talagang magkabigyan tayo ng puso ni Lord na ganitong oras ay magkatipon-tipon tayo at pahalagaan natin ang gawain ito. Ang ating mga tigapanguna, pinapahalagaan nila to. Sino tayo para hindi pahalagahan ang gawain ito? Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat, marami na rin po naka-join ngayon. At salamat din sa ating mga tigapanguna dahil sa kanilang kapahintulutan na tuwing tayo magbabahagi ng salita ng Diyos ay naka-Facebook live streaming tayo, naka-YouTube tayo, naka-TikTok tayo, naka-Spotify. Salamat sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosa Nesuelo, kasama kay Pastora Glory. Pero din po dun sa nag-upload, download, okay, ay walang iba kundi ang ating pastora sa PUF Jensen Chapter, Pastora Sandra. August 12 na po ngayon, at ang topic po natin ay what life gets tough. Okay. Ang gagamitin po tigapagayag ng sarili sa salita ng Diyos na sasagot sa atin, what should we remember when life gets tough? Tumarating talaga tayo sa talagang matitinding sitwasyon. Okay? Tinatawagan na po natin si Reverend Dr. Joanna Amante Gulane. Nak, is your turn. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Narinig po ba ako na malinaw? Loud and clear, Nak. Amen. Puri po Panginoon, dahil kagaya po ni Pastor Boy kanina ay nawala rin po bigla yung signal namin. Yung biglang buhos po ng ulan ay nawala. Malakas. Amen. Pero biyaya po ng Panginoon ay na-restore po din. Amen. Kaya sa oras po ito, hayaan po natin, buksan po natin patuloy ang ating spiritual na pakinig sa pagbasa po ng salita ng Diyos na atin po matutunghay 16. Dito po ang nakasaad. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganitong oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias sa mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta si Berseba sa lupain ng Juda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako po'y hirap na. Mabuti pa po mamatay na ako. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit, dumating ang isang anghel. Pinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin niya. Kumain nga siya muli at uminom. At ang pagkain niyo ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai ang bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lamang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko, subalit sinira po ng bayang Israel
ang kanilang kasunduan sa inyo. Pinasak nila ang inyong mga altar at tinatayo ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin. Ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito ay dumaan si Yahweh at umigip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng kina. Narinig niya ang pangtuloy na nagsabi, Elias, anong ginagawa mo rito? Sumagot siya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lamang po ang pinaglingkuran ko sa tanong buhay ko. Subalit sinira po ng bayan Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. Pinasak nila ang iyong mga altar at pinatay ang iyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin niyo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Pagkatapos pumasok ka sa lungsod at bubusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria at si Jeho na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo rin ang langis sa Eliseo, anak ni Safat na taga-Abel Mehola bilang propeta na halili sa iyo. Amen. Tayo pong lahat ay mukat na nalangin. Salamat po ng Diyos. Ang manay makapangyarihan sa lahat. Aming Panginoong Hesus Banal Espiritu, sa muli po pagkakataon na kami ay makarinig po na yung banal na salita. Dalahan po namin na patuloy mong gawad sa amin, o Diyos, ang iyong karunungan at pangunawa upang sa Diyos o Diyos ay patuloy po namin maunawaan ng kapahayagan ng Diyos. Tulungan mo po kami, Holy Spirit, umami po kami sa ganang amin, wala po kami kayang gawin, kung hindi mo po kami sasamahan. Dalahan po namin na patuloy mo pong linisin ang aming mga puso, maging mabuting pusidan po tayo ito ng iyong mga salita, at sa kalagitnaan na hindi po Panginoon, wala po ibang matter niya, kundi ikaw. Sa lahat po ng tagumpay, o Diyos, ipagkakalubo po sa amin sa gabi nito, o Diyos, ngayon pa lamang po, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas sa papuri at pasasalamat. Salamat po, Ama, napakabuti mo sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus, and in behalf po ng ating mga tagapanguna po sa Oras ng Prayer Church Life, binabati ko po kayo ng isang pinagpalang gabi. Amen. At magandang gabi rin po sa ating mga tagapanguna, Bishop Prof. Mami Glo, Pastor Alex, Pastor Rabin, at sa lahat po ng mga kamagagawang kapastoral, Pulpit Ministry Reporter, chapter workers, at maging po sa mga kapatiran po natin. Amen, amen. Praise God. Na Alex as well ay ang topic po natin ngayon ay when life gets tough. Amen. Kapag tayo daw po yung buhay natin ay dumating o nasadlak daw po tayo sa isang sitwasyon na hirap. Problema o sitwasyon. Amen. Ibig sabihin talagang ano po ito yung parang nasa bini ka po ng kamatayan. You're experiencing life and death situation. Amen, talagang merong test of faith. Amen, na pwedeng pagdaanan. Amen. At ang napaka-sarap po sa Panginoon, amen, simula po tayo nakakilala sa Lord ay alam natin hindi po tayo lumalaban ng Amen? Alam po natin na kasama natin ang Diyos sa bawat laban ng ating buhay. Alala niyo po ba yung sinabi ni Lord o ni Yahweh kay Moses? Alam po sabi ng Diyos sa kanya, this battle is not yours, it is mine. Amen? Ang bawat laban daw po na pinakaharap natin ay hindi talaga sa atin. Amen, ang bawat laban nito ay sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, kapag dumating po tayo sa punto ng ating buhay na kung pahintulutan man ng Diyos na dumating po tayo sa sitwasyon na sobrang hirap po, amen, tandaan po natin yung preaching na ito. Amen po ba na ang pangako po sa atin ng Diyos ay hindi na tayo iwan, hindi na tayo pababaya kailanman. Amen? Kaya nga po sa oras po ito, pansinin po natin yung pagpong ating binasa kanina, mga ka-praise the Lord. Ito po yung pagpo sa buhay po ng ating propeta na si Elias, o sa English po ay si Elijah. Amen? So, nakaraan po na i-preach ko na rin po ito kasi mayroon po akong series ng preaching sa buhay po ni Elijah, amen,
At ngayon po ay dadako po tayo sa panahon na talagang ano na po siya, yung kagaya ng ating nabasa sa kanina na dumating din po siya sa sitwasyon, bagamat ang kaya sa mga lingkod ng Diyos sa talagang lumakad sa pananampalataya sa harapan ng Panginoon. Pero hindi po siya naging exempted. Amen? Doon sa ganitong sitwasyon. Amen? At ang nakakatuwa po dito sa harapan ng Panginoon, may discuss po natin isa-isa no, sa tulong po ng Panginoon. Amen? Bagamat nakaranas po si Elijah ng palito, nung sabi nga po na madalas na hindi niya po naranasan kailanman na siya ay iniwan ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, pansinin po natin yung background nito. Amen? So yung background po nitong pag-uusapan po natin ngayon ay ano po to, nangyari po ito after a great victory sa buhay po ni Prophet Elijah. Amen? Yung chapter 18 po ng 1 Kings, makikita po natin, kung nabasa niyo na po, ito po yung great showdown. Nalala niyo po ba yun? Yung kinalaban po ni Prophet Elijah, yung 450 na propeta ni Baal. At siya po ay napatunayan niya sa harapan po ng bansang Israel, sa harapan po ng Haring Ahab, amen, na ang tunay na Diyos ay ang Diyos ng Israel. Amen po ba? Tapos pagkatapos po nito, yung ating nabasa kanina sa ating part, ay nagsumbong itong Haring Ahab sa kanyang asawa na si Reyna Jezebel. At si Reyna Jezebel po, dahil siya po ang ganito talagang nagpa-patronize po o nag-idolize po kay Baal. May nagalit po siya nung nalaman niyang pinatay ni Propeta Elijah lahat ng propeta ni Baal. Amen. Yung upper part po na nabasa natin, sabi niya, sumpain ako ng mga Diyos kung hindi ko gawin sa iyo ang ginawa mo sa mga propeta ni Baal sa araw na ito, sa oras na ito. At mabasa po natin doon, si Elijah po ay nakaramdam po siya ng pagkatakot sa kanyang buhay. Amen? So, Elijah ran for his life. So, umalis po siya. Amen? Nagtago po siya, tumakas po siya kina Reyna Jezebel. Amen po ba? So, pansinin niyo po mga kapatid sa Panginoon. Amen? Kahit na papansinin natin, pwedeng sabihin natin ay si Elijah po ay a man of faith. Amen? Nung sinabi niya na huwag umulan, hindi umulan. Tama po ba? Nagpababa po siya ng apoy mula sa langit. Amen? Nakita niya po lahat yun. Amen? Naranasan niyo na rin po ba yung mga kapatid sa Panginoon na after po of a great victory, biglang pag-uwi sa bahay, meron po kayo nabalitaan na hindi magandang balita. Amen? So ano po mararamdaman natin pag dumating po tayo sa ganung punto? Amen? So pwede rin po maranasan natin yung naranasan ni Elijah. Pero ngayong gabi pong ito, tuturuan tayo ng Panginoon na ano yung dapat nating maalaala kapag yung naranasan po ni Prophet Elijah ay maranasan din po natin. Amen? Alam niyo po yung pananampalataya mga kapatid sa Lord, kagaya po na laging nating pinipreach sa ating mga simbahan, sa ating mga miyembro. Amen na yung pananampalataya po ay nauhubog talaga siya kapag hindi doon sa sitwasyon na mainam ang lahat. Okay? Ang ating pananampalataya ay nauhubog, na-purify, na-strengthen, sa panahon na tayo ay dumaraan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Amen? At yung totoong pananampalataya po, mga kapatid sa Lord, through faith, understand that everything is in God's hand. Amen? At yung tunay daw po na pananampalataya, sabi po nung ating sa preaching po natin ngayong gabi, yung tunay daw po pananampalataya, naunawaan niya na lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos. Kaya nga ako po, lagi ko po panalangin sa Panginoon na, Lord, huwag po kayo tulutan. Amen? Or other naman, Lord, pahintulutan mo po. Amen? Kasi nga po lahat ng bagay sa ating buhay, kahit yung haba ng ating buhay, amin po ba yan ay nasa kamay ng Panginoon. Kahit sabihin ng doktor sa'yo, no, ianda mo na yung sarili mo kasi hanggang 3 months ka na lang, o 6 months ka na lang mabubuhay. Amen po ba? Pero hindi ang Diyos ang hindi ang tao o doktor ang magdidikta ng buhay natin. Amen? Sabi po ng aklat po ng Lucas chapter 12, yung Maya daw po kahit gaano siya kaliit, hindi siya babagsak sa lupa at mamamatay kung hindi po kahit ng Panginoon. Amen? Kaya nga po mga kapatid sa Lord, lahat ng bagay ay nasa kamay ng Panginoon. Yung tunay na pananampalataya, naunawaan niya that everything is in God's hand. Amen po ba? Kaya nga po mga kapatid sa Lord, yung temang sasagutin po natin ngayong gabi ay, what should we remember when life gets tough? Alam niyo po,
Naalala ko lang habang ginagawa ko po itong preaching na to, yung panahon po na sobrang hirap po ng kalagayan ko nung kay Jaira, yung buntis po ako. Minsan sinasabi sa akin ng kapatid ko ni Pastor Josh, ate bakit lagi mong tinetestify yan nung nangyari sa ni Jaira? Sa ni Jaira. Sabi ko, hindi ko siya pwedeng kalimutan. Kasi turning Totoo point yun. siya ng buhay ko. Amen. Talagang doon ko naranasan lahat ng pangakong tinuro sa akin ng Panginoon, binigay sa akin ng Panginoon. Lahat ng pangakong yun, talagang araw ko na yung oras na talagang yun lang yung pinanghawakan ko sa harapan ng Amen. Panginoon. Amen. Kasi talagang, si Pastor Alex po, saksi siya. Yung mga nauna po na nakakita po sa akin, itura ko po. Alam niyo po yung bahay namin dati sa Santa. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.